Proverbs 11 verse 23. Our text for tonight ay dyan manggagaling sa Proverbs 11:23. Okay? Proverbs 11 verse 23. Diyan na ba kayo? Amen. Basahin natin sabay-sabay. Ready, begin. The desire of the righteous is only good. The expectation of the wicked is wrong. So tayo po yung manangin saglit. Mahal namin Diyos na nasa langit. Salamat po Ama sa po na patuloy na pagbibigay sa amin na chance to pray bilang sa iglesia. Salamat din po as you give our needs and protect us, Panginoon, sa mga nagdaang araw. Maayos at buhay ang kalagayan ng bawat isa. Salamat po sa oras na ito na mag-aaral kami, Panginoon. I pray that you once again open our hearts and minds, give us the understanding, para po makita naman namin yung mga pwede pa namin maidagdag sa aming mga sarili at pwede pa namin tanggalin para maging mas better na Kristiyano. Kaya po mag-guide sa akin, kami lahat ay turuan mo sa gabi nito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Ang simple-simple itong proverb na ito, pero parang ito, kasi the desire o yung pagnanais ng makatuwiran ay pawang mabuti. Ngunit ang inaasahan ng isang masama ay poon. Malalim, pero it's a common wisdom na siyempre, pag nasa katuwiran ka or nasa tamang reason ka, ang gusto mo lagi is yung tama. Kahit mahirap, kahit hindi ayon sa gusto mo, kahit hindi gusto ng marami, doon ka pa lalagay o lulugar sa tama. At si Solomon po ang nagsasalita dito sa tamang pamumuhay na magle-lead sa atin sa tunay na blessedness ng buhay ng isang Kristiyano. Okay? So, nung si Solomon nagsasalita rito, na-experience niya na yung buhay na masagana. Alam naman natin, si Solomon ay mabuting hari. Hindi nga lang talaga siya. Ang tawag kasi sa kanya, hindi nga lang siya loyal. Sino nagsabi? Ang tawag kasi sa kanya, babae niya to. Pero kaya naman, sabi siya, may aabutan ka pa eh. Sige, naupo na. At ang ma-experience ko itong magandang mic na binili ko. Right? Si Solomon, sa totoo lang, medyo yung kwento ko lang kasi baka ang pangit ang tingin ng mga babae kay Solomon. Naging ganun lang siya in search for the one true love. Kaso, hindi niya naman nahanap. Naalala niyo yung report? Kaya sila dumami yung babae niya dahil nga sa one true love. At saka, yun nga, tama. Ikaw yata nag-report mo? Hindi po ako nag-report ng mga yun nga, nakipagkasundo siya sa iba't ibang mga lahi para dumagdag sa kaharian niya. Kaya nakipag-asawa siya sa mga iba't ibang babae. Pero yun nga, hindi naman niya nakuha yung kanyang one true love. Kumbaga, meron siyang the one that got away. Medyo malungkot itong buhay ni Solomon. Akala niyo ba si Solomon pag maraming asawa ay maligaya buhay niya? Hindi po, kasi hindi niya naman natagpuan yung kanya talagang hinahanap. Yung sinasabi niya, thou art fair, my love, doon sa Song of Songs. Hindi naman niya, hindi nga na pa kanya. Hindi na pa sa kanya. Kaya medyo malungkot din ang buhay ng tao to. Kaya kayo mga babae, huwag natingnan siya ng babae. Kawawa naman yung tao. Ha? Si Clyde. Si Clyde daw. Saka hindi. Ito kasi Proverbs, mayaman tong book na to sa mga wisdom. Kung piling mo bobo ka, read Proverbs. Ang laki ng itatalino mo after reading and understanding this book. Ngayon, itong ating verse na pag-aaral sa gabing ito is malinaw na siyempre gusto mo maging righteous. Pero bakit sabi ng Bible, there is none righteous? Yung tinutukoy kasi there is none righteous doon is talking about sinlessness. Hindi naman yun yung righteousness na sinasabi dito sa Proverbs 11 verse
23. Dahil yung righteousness na tinutukoy dito is about standing and staying in the truth and tawag natin good. Kaya more entirely ang tinutukoy dito ng Proverbs is ikaw ang nanaisin mo dahil gusto mo sa makatuwiran ay yung mga tawang mabuti. Madali naman magkalupa na kahit yung tagalawang milyon na lupa, pwede natin mabili. Pero gagawa tayo ng masama. Yung mga babae natin, kaya ako magluluto ng shabu. Ako magka-quality check, si Albert magdi-deliver. Si Abby ang magbabantay sa pagdi-deliver ni Albert. So, mag-inisip nito. Madali naman magkapera di ba? Gagawa ka nga lang ng kasamaan. Ang tagatikim nga pala natin si Ria. Nagpakahirap po basta magdala ng bank. Ang money heist, no? Ay, money heist tayo. Siyempre, ako na si professor. Ano, dali pa ito? Ikaw si Berlin. Mukha ka madugas eh. Okay, kinig ka sa'yo. Bakit sa libo ko po Kinig ka sa'yo. Siyempre tayo bilang Kristiyano, nararakot lang na ang desire natin yung mabuti at yung tama. Pero alam nyo, minsan hindi mo may iwasan. Sabi nila, hindi mo na may iwasan na mag-isip ng hindi maganda. Pero sana, kung dumarating ka man sa point na nag-iisip ka rin ng hindi maganda, hanggang doon lang yun. Hanggang sa pag-iisip lang, huwag mong i-execute. Huwag mong talagang gagawin. Kung minsan nakakapag-isip ka ng masama, kasi yung utak mo minsan walang control yan, napaka-overthinking niya. Pipigilan mo yan. Huwag mong hahayaan na ma-execute mo yung masamang iniisip yan. Kasi yung naiisip mo, hanggat hindi mo yung ginagawa, wala pang harm yan. Pero masyado namang harmful na rin kung napakaraming laman nito na negatibo. Kasi kahit wala naman, magiging negatibo ka na talaga. Okay? So, ngayong gabi, pag-aaral natin, ang mensahe natin ay patay kasi ng patay ito. Ang pamamagatan natin, finding God's favor to flourish. Yung paghahanap ng pabor ng Panginoon para tayo po ay mas humusay, mas luminaw, mas makita, mas magyabo, kumbaga sa bulak, mas magloso, mas magningning sa buhay natin. Finding God's favor. Okay? Pag may pabor ng Panginoon, pag nahanap ko yung pabor ng Panginoon, mas magningning yung buhay para sa akin. So, gusto natin yan. Pero, kailangan mo muna maging mabuti. Kasi, ang dinidesire lagi ng masasama is galit. Okay? At talagang maraming puot at nakakagalit na bagay ang nangyayari dahil sa ginagawa ng mga masasama. Okay? So, finding God's favor to flourish, number 1, is to focus on righteous living. Focus on righteous living. Na patuloy kang mabuhay na nasa katwiran. Kanina, nabanggit sa testimony, yung maturity nila, hindi naabot ng expectation ko. Na-disappoint ako sa way of living nila. Parang dapat yung tagal sa church, yun din ang maturity sa pag-iisip, sa pagkilos na nakikita sa kanyang buhay Kristiyano. Pero bakit nga ba may gano'n? Ano? At madalas itong mangyari. Pag tumatagal, parang lalo hindi mo na maasahan. Pagka naman bago-bago, ay lahat naman talaga, todo-todo talaga. Hindi yung bagong-bago, yung bago-bago. Yun yung mga maiinit, yung mga bago-bago. Pero yung bago-bago, hindi kaya, syempre bago na. Yun, i-expect mo, kung yan bago-bago, laging ang tago, kanina nasa bulyan ako, yung mag-aanip sila. Di, mainit sila kasi. Pero hindi rin lahat sila nandun. Hindi naman din yun yung paghahanda the night before anniversary, ang layo pa eh. Pero, habang may naglilipit ng kalat, may nagagawa ng display, may nag-e-edit ng mga photo, naalala ko yung pag ginagawa natin. Kaya naman namin huling ginawa ito. Naalala ko pag nag-aaway kayo kung saan didikit yung picture, kung paano ilalagay yung cortina.
Pero ako, excited ako na gagawin yun sa talagang bahay natin. Hindi na talagang hindi na ako makapag-intay. Yung talagang sa church na talagang sa atin na hindi na upahan na. Kasi pag yun nga lumang church, kasi ganyan kwento ni Rhea, kapaganda ko nga yun. Eh, how much po yung atin talaga? Oh. Eh, sa atin talaga, dami kong gustong gawin. Na hindi natin kailangan gumastos sa walang gagawa. And I'm just waiting for that time. Dahil doon ko talaga ibubuhos lahat ng galing ko sa construction. But, pag tinignan mo naman na mabuti yung ating buhay at yung ating mga ginagawa sa church, makikita mo naman may tama ka naman ginagawa. Ang nakakalungkot lang, may mali ka rin ginagawa. Di ba? Eh, pastor, siyempre, hindi naman tayo perfecto. Eh, lahat naman po tayo, nagkakamali, nagkakasala. So, ang impact niyan, pag nag-focus ka sa masama, pag nag-focus ka sa hindi maganda mong ginagawa, may isip mo sa sarili mo na hindi yata akong titino. Ano yata pag-asa matanggal ko yung attitude nila. Kaya, ang turo ng Bible sa atin is to focus on righteous living. Magbigay ka ng atensyon, magbigay ka ng focus sa pamumuhay ng tama. Bakit sasablay lang ang buhay? Bakit? Dahil mali ang pamumuhay. Pero magiging pinagpala ang buhay, tama ang pamumuhay. At syempre, hindi mo naman malalaman yung tamang pamumuhay unless alam mo ang salita ng Panginoon. There is no other good guide in righteous living, none other than the Word of God itself. Oh. Halimbawa, ginost ka ng lalaking pinaasa ka. Ano ang tamang attitude regarding that? Tatalaga ng lalaki pare-pareho. Hindi na ako magtitiwala kay yaman. Oh, yan ba ang tamang attitude dyan? Sinin nyo. Binigay ko naman lahat. Ako gumagastos sa date namin. Binigyan ko pa ng cellphone. Tapos, ganun lang. Mga lalaki, mga walang niya talaga. Mga manggagamit, mga mandoloko. Pinadalahan ko pa ng isang bucket ng chicken. Yun pala. Oh. Ngayon, dahil ikaw ay magpo-focus sa righteous living, the best thing you can do is, sabi nga kanina ni Princess, kalimutan mo na yung mga nakaraan. Ha? Kalimutan. Di, nag-iiwan na sugat. Huwag mo pansin yung peklat. Ang tao pa, pag kinilala mo, yung peklat ang iaalalahanin mo. Yeah. Yan mo sa verse 23, yung character ng righteous living ni Solomon dito. The desire of the righteous is only good. Ang ninanais ng makatuwiran ay tanging mabuti. It reflects his desires. The desire of the righteous is only good. Diba? Yung gusto ng makatuwiran ay syempre yung laging mabuti. Ano ba gusto ng makatuwiran? Yung masama? Syempre yung mabuti. At kung ikaw ay nagnanais ng kabutihan sa sarili mo para sa ibang tao, especially para sa Panginoon, doon ka magpupokus sa mga mabubuting bagay at hindi siya masasama at magpapait na nakaraan. Saka, ang mga nakaraan, may dulot naman talaga ang nakaraan. Dalawa. Unang dulot ng nakaraan is maalala mo ang sakit. Pangalawang dulot ng nakaraan is malaman mo yung leksyon. Maalala mo yung leksyon. May oo. Dahil doon, natuto ko. Kaya nga natuto ka, ha? Hindi yung natuto ka na, umulit ka pa. Ha? Ginos ka na, ito ka na naman. Pupunta ka pa sa San Jose. Ay, sorry, erase. Erase, delete. Hindi pala yun. Kaya, imagine nyo. If you try to focus on living righteously, you don't have any time to any evil. Pag nasa righteous living ka, nakapokus ka dun, mawawalan ka ng pansin, atensyon, at panahon sa bagay na masama. Okay? Sa bawat isa sa atin,
Mahalaga ito na magpo-focus ka sa mabuti. Kasi pag nag-focus ka sa masama, mapapasama ka na. Sa masama na ano, masamang gagawin mo, masamang ginawa sa'yo, or sa masama na nakikita mo sa paligid. Pag diyan ka nag-focus, mahahawa ka. Tingnan mo, sa classroom, pag bobo ang isa, lahat kayo magtatawanan. Pero, pag meron namang matalino, ang tingin nyo mayabang. Diba? Diba? Pag mayroon tayo pang-klaseng mahihina, patawanan natin. Pero pag may matalino, yabang naman ito. Sumagot lang naman yung tao. Hindi sila, kung seryoso sila sa buhay nila. Kaya isipin nyo, pumokus ka sa righteous living. Huwag sa evil living or sa bad things sa paligid mo. Remember, ikaw ang control mo lang yung sarili mo, hindi yung iba. Wala kang magagawa sa inyo. Kaya nga hindi ka dapat nadadala ng iba. Kasi sila yun, at control nila, buhay nila, ikaw control mo ang sa iyo. Pero kung dahil sa kanila, control ng pamumuhay nila ang buhay mo, nakakalungkot ka. Kasi hindi dapat nakokontrol ng pamumuhay ng iba, yung sa'yo. Ikaw dapat na nag-control. Okay? Kaya, yan ang isusi para hindi ka na-compare. Do not let the livings of others control you. You control yourself. Number 2. Ano ang pag-aaral natin? Finding God's favor to flourish. Number 2 is to freely give. Ano give, Pastor? Ayan na naman, nagturo ka na naman ng pagbibigay para I'm not saying na ito yung tayo niyo po sa pagbibigay ng pera. Eh, kasi alam mo, yung mag-giveaway ka sa kalooban ng Panginoon, pagbibigay. Kumbaga, kung nakakahadlang ka sa kalooban ng Panginoon, tumabi ka na. Ikaw yung harang eh. Kaya hindi mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo because ikaw yung harang. Kaya ano gagawin mo? Magtigas-tigasan. Masasaktan ka. Di ba, the more mo tinatakpan ng mga butas, the more na magkakaroon ka ng stigma. For example, yung hose ng tubig may butas. Tinakpan mo na yung sandaliri mo, di wala ng butas. Nagkabutas sa iba, tinakpan mo, wala ka ng kamay. Meron na naman, tinakpan mo ng paa. Meron na naman, tinakpan mo ng paa. Ano ibig sabihin ito? Sa bawat butas na tinatakpan mo lang sa buhay mo, and I say tinatakpan mo, natatali ka lalo at nawawala ka ng laya. Okay? So the best thing to do is to give way to God's will. Kalooban na ng Panginoon ito eh. Binabangga ko. Hindi ko pwedeng banggayin ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. Masasira ako nito. Mawawasak ako nito. So kung kalooban ng Panginoon yung hinaharan ko, baka ako rin nagdahilan. Ako yung pinakabara sa blessing na pwede sana dumaloy sa buhay. Just think of it. Doon sa verse 24. There is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Ang sakit itong verse na ito. Merong isa na naghahanap na naghahasi at ito'y lalong dumadami. Ngunit merong isa na naghahawak. Ngunit tinatago niya ang katwiran. Ngunit ito ay napupunta sa kahirapan. Ano yung naghahasik dyan na sinasabi? Yung taong bigay ng bigay. Yung taong nagbibigay na nagbibigay, sabi dyan sa 24, laging tumatami. Kung may hawak ang buto, at hinabog mo na sinabog yan, yung isang puno mo, hindi lang ti-treatment. Pero, kung yung mga butong yan, hawak mo lang, dahil lang sa kamay mo, dahil natatakot ka, hindi na yan dadami. Mabubulok lang yan dyan sa kamay mo. Ito yung sabi ng verse 24. Ang sinasabi po natin dito is that we learn to let go of the things and let God multiply. Pag masyado ka, ako ang vision ko sa church na to, dito sa church na to, walang madamot. Hindi nyo napansin?
kada kainan, wala tayong pinapayagang umiwalay dito. Yung ayaw kumain, hindi buisit na ako eh. Pinipilit ko pakain ko para lang. Bakit? Eh siyempre, linggo nga lang tayo magkakasama. Yan nga lang yung bonding natin. Kumakain tayo sabay-sabay. Pag linggo, kahit nagkakaubusan ng ulam. No? And then, gusto ko kasi makakita nyo, matutunan nyo na napakalaga sa family na may bonding sa kainan. Kung di mo nakalakihan yan, huwag mo na kaya ang kalakihan na magiging mga anak mo. Alam mo, ito yung kain natin ng sabay-sabay. Yan yung dahilan, kaya yun nung sinabi ng mga taga-Grace na close tayo lahat, pantay-pantay. Yan yung dahilan. Wala kasing special. Oh. Yan yung pinakadahilan. Yan yung naging epekto. Ngayon kung pagpalagay natin, ang ganito ang sistema natin. Nakain ako sa bahay namin, uuwi ako. Kayo, bahala kayo sa lunch. Tingin nyo, sana tayo dinala nun kung gano'ng ginawa natin. Ay, wala. Hindi tayo ganito kaano ngayon. Ka-close ngayon. Pero dahil sabay-sabay tayong kumakain at nagkakahiyaan sa isang natira. Hindi naman eh. Hindi nyo nga dinadanas yung sa bahay mo. Salo-salo kayo ng pamilya mo. At least dito, nakakanasan mo siya. May kadaldalan ka. Do pinaka natatahimik lang talaga tayo sa period na yun ng kainan. Lalo na pag-umpisa. Tapos balik ingay nga pag medyo nakabueno. But I want you to see that it is my way of freely giving. So, nakakita yung church, sagot yung lunch na lahat. Dito wala, pero natutunan natin, yung iba natutunan magdala. Natutunan ko na basta meron kayong mahalagang bonding ng church, magiging close kayo. Tignan nyo, kahit nga yung mga hindi naman natin regular na kasama, pero pag napasimba dito, pinapakain na. Siyempre, para masanay na sila, and eventually, ay makasama sila sa pamilya. Eh, Pastor, bakit naman namin umalis sa pamilya natin kung close naman talaga tayo lahat? Well, let me remind you that Satan is not stopping from his work of soul winning. Isa rin siyang soul winning at magaling siya mag-share, mag-disciple, at mag-recruit. Malay mo, mawin ba ka niya? Okay, so sa verse 25, it is a step to become financially successful. Bakit? Kasi the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. So verse 25. Medyo, tignan nyo. Yung halaman. Nakita na kayo ng halaman? May halaman ba kayo sa bahay nyo? Nung dinidiligan mo ba siya, lumalago naman. Ay, hindi mo talaga dinidiligan dahil tamad ka. Meron ba dito nagdidilig ng halaman? Ako, nadidiligan ko lang pag intapo ko yung mga tubig sa kainan ni Robo. O, yan, dilig kayo. Pero yung sadyain ko didiligin. Para si Mama doon. Kasi, ang halaman, para yan mabuhay, lumago at yumabog, may kailangan siyang elements. Nag-aaral naman kayo siguro ng botany. Diba? Ano kailangan ng halaman para mabuhay? Araw. Bakit araw? Photosynthesis. May photosynthesis. Oh. Pero may mga halaman na hindi kailangan ng araw. Pero mas ma-healthy yung mga halaman na araw. Diba? Ano pa kailangan ng halaman? Ano ba? Soy. Subukan mo magtanim ng halaman sa semento. Matutuyo na yan sa linggo. Pero ang halaman, kompleto na pangangailangan. Ito pa pala. Tingin ko alam ni Alberto. Bakit yung bigas, yung palay, sobra-sobra sa tubig? No, di ba pag tinanim yung palay, pag tinatanim yung punla sa baha, sa putik,
Masama-sama. Ba't nakikita kayo mga nagtatanim ng palay basta sa bahan nagtatanim? Hindi ba ganun yun? Kasi pansa sa amin pagka malalim yung tubig tapos yung mga po, kakainin po yung Buti talaga may ibang kakatahan dito. At least, kasi nakikita niyo rin naman siguro yun yung nagtatanim. Yung iba niya, isang buwan, nagpapawitan yung palay para matigas na siya. Pininayin kayo. Oo. Kasi nga, hindi naman talaga marami tubig kaagad doon dahil pag binubukal ng kalabaw yun, lupan-lupa, di ba? Pero nakakakita talaga ako na nagtatanim sila, tapos ang daming tubig. Hindi naman yun. Sa walang po. Basta walang kohol. Kunin yung kohol tapos gatayin nyo. Pwede ba yun? Yung mga kohol ba yun na gano'n? Nakakain ba yun yung mga kohol na gano'n? Hindi po, kinakain nila. Ikaw nakakain ka na? Kinakain ano? Pangit kasi lasang lupa. Masarap yung isang bowl, yung Pero mas masarap yung lupa. yung isang bowl, yung malalaki. Malalaki kohol. Okay, at least may natutunan tayo dun. Kaya pag simple ito, balikan natin yung verse 25. The liberal soul shall be made fat. Made fat. Patatabain. Kaya kung payat ka ngayon, ito na yung pagkakataon mo. I'm not saying na payat physical ha. Kasi yung payat physical, hindi naman yan ang mahalagang patabain. Ang mahalagang patabain yung spiritual. Sino mataba dito spiritual? Taas ka na kamay? Sino payat dito spiritual? Taas ka na kamay? Sinong kalansay ang spiritual? Taas ka na kamay? Kalansay. Yung kalansay, parang nasasagasaan ako talaga. Ang Bible kasi, hindi siya nagsasuggest ng mga bagay na kung ano-ano lang. Ang Bible yung nagtuturo sa maze, puzzle, yung tamang daan, papunta sa moon. May isang pagkakataon, may maze puzzle. Sabi ko, Jai, kulayan mo yan. Ginawa ni Jai ng pamangkin kong pogi ang magaling. Kinulayan lahat yung buong maze. Ito, kinulayan lahat yung buong maze. At hindi pa rin siya nakarating dun sa moon. Anong pwede ko ma-share sa inyo ang aral mo sa ginawa ni Jai? You can try it your way so many times. But you will never ever reach your goal. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. He is the way. Amen. Bakit kailangan maghanap ng ibang daan kung siya na yung daan? If you really want God to bless your life, Panginoon, gamitin mo ako kasi nakaka-burden ako para sa church nyo. Be sure na pag nandun ka na, you'll do it. Si Shaira, yan ang goal niya. Umalis siya. Sinabi niya sa akin at ngayon, tinutupad niya. And then praying for her. Na magtuloy-tuloy yung kanyang and kung lobby ng Panginoon, makapag-Canada pa siya. Kasi yun yung plano niya. Sabi ko, yun yung plano niya. Pero kung hindi yan ang plano ng Diyos, hindi natin wala. Handa raw siyang kumuha dito ng mga gusto. Sino gusto? Magta-Taiwan. Nakakaisip si Sarah Beo. Maganda way yun para makalimot. Maganda way yun. Basta may passport ka. Passport, dalawang valid ID na. Kaya hindi Passes lang. na kayo sa akin. Now, hindi natin yung pangatlo ha. Finding God's favor to flourish. Number 3 is to be fair. To be fair at all times. Maging patas. Maging patas ka sa lahat ng pagkakataon. Patas, what do you mean by the word fair? O verse 26. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that saveth. Medyo malalim na proverbs ito. Ano ito eh? Metaphorical. But if you look at the verse, siya na nagtatago ng mais
ang mga tao isusumpa siya, ngunit pagpapala ang mapupunta sa kanya na nangunguna at nagbebenta ito. Ibig sabihin ng withholded check, parang hino-hoard niya. Pag hino-hoard mo yung pagkain, lalo na sa panahon ng kakapusan. Yan. Yan, pandala mo sa kapwa yan. Naalala niyo ba yung araw na yung face shield ay 50 pesos isa? Ngayon kahit piso yata, hindi na nagbebenta. Kung nakikita ko na mga 10 piso, gano'n. Meron yung 50. Doon pa sila tatambay sa harap ng SM para yung walang dalang face shield. 70. Nobody can deny na maraming kumita dun sa pandemic. Hindi na kumita, marami naging milyonaryo. Pero pag nakapanlaman ka sa kapwa, may balik na. One day, you will reap the benefits. Pero tayo, the Bible is teaching us to be fair. Ano ba yung magiging fair? Magiging patas ka. Sa oras, maging patas ka. You may give a lot of reasons kaya di ka makaka-attend. But still, you have more reasons para more than your reasons not to. Okay? Kaya, isipin nyo, kung magiging patas ang lahat ng tao, walang labangan. Kung magiging patas sa mga empleyado, papasok sila sa oras. Magtatrabaho sila sa oras ng trabaho. Gagawin nila yung trabaho nila ng maayos. Kung magiging patas naman ng mga employer, magpapaswerte sila ng tama. Iuhulog nila sa Pag-ibig at SS yung mga contribution talaga. May tamang benepisyo ang mga empleyado. Walang overtawad. Pag sinabing overtime, bayad talaga. Isipin niyo kung lahat ng tao ay patas, may mga away pa. Kung lahat ng mga polis hindi nangungoto. Pero wala rin makukutungan kung lahat ng tao ay patas kasi walang manlalamang sa kanya. Walang maniningit, walang mandaraya. Maganda siguro naman ito kung lahat ng tao patas. But the reality, it is not. Pero at least tayo mga Kristiyano ay tinuturuan ng Panginoon. Kung hindi sila patas, pues kayo. Hindi yung rason para hindi na rin kayo. Kung patas ang Diyos, ay may gusto niya na mas patas din tayo mga nananampalataya sa Kanya. At isa ito para makuha natin ang pabor ng Panginoon na nakikita niyang patas tayo sa buhay natin. More importantly, patas tayo sa Panginoon. Pastor, di ba? Kung papatasin natin ang Panginoon, mahirap yun. Kasi mahirap naman siya patayin. Tama ka naman dyan. Mahirap pantayan ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa'yo. But at least, nasasabi ko sa sarili mo that you are trying. Sinusubukan mo. Kaya nga tayo mga nagpe-prayer meeting nagpapatuloy tayo nagpe-prayer meeting, it's because alam natin yung kahalagahan ng gawain na ito. While others are sleeping on their houses, watching TV on their couches, eating their dinner right now. But us, that we are going here, we are praying for ourselves, we are praying for them, we are praying for the church. Because if we will not, then who else was gonna do it? Ito tayo gagawin natin dahil sa kahalagahan ng Diyos sa buhay natin. And we want God to see na may mga nagpe-pray pa, may nagpe-pray na meeting sa church na ito. Okay? Tsaka isa pa, kung gusto natin na makita ang pabor ng Panginoon, kailangan makita niya tayo na tapat. Huwag kang madaya. Pagka nakatatlong lumpia ka, umaming ka. Malay nyo, malapit na ang August 1. May magbe-birthday dito. Nagpapakain ko, magkakatay ng miyembro. Ang tanong, sino? Sa
paglinggo nga pala, dapat lahat, pala na nagpapahuli, kumain na kagad lahat. Kasi meron talaga mga dayo eh. Ano ibig sabihin ng dayo? Dayok do. Kung kumuha ng ulam, parang wala nang ibang kakain. Ako hindi ako nakakuha, inaya ko, lagyan ako. Lalo na sa soft drinks. 2 bote lang yung soft drinks, yung basong mataas na gano'n, pinupuno. Kasi tumbler pa yun. Ang bilihan. Alam mo yun, hindi ako madawat sa pagkain ng Lunokit. Pero syempre, you consider the others. Ating kapatid lang dapat. Ha? Bakit pag ginisang munggo, hindi pinag-aagawa mo? O pag chicken. Gusto ko na pa din lang yung hindi kasi sa chicken din. Kung ano yung karne, yung pag-aagaw, pag gulay, wala pumapansin. Pero pag walang ibang pili, yung gulay na titiisin. Kaya gulay na nga lagi niluluto. Ma'am, huwag yung maliit yung gulay, mahal ang gulay. Pero tayo lahat, dapat lagi tayo mag-iisip na patas-patas na. Pantay-pantay na, walang madaya. Walang madaya. Kayo, maging patas din kayo. Pag sobra sukli nyo, balik mo. Ha? Pag may pinabili sa inyo at hindi na hinahanap yung sukli, dapat ba itago mo na yun? Isuli mo dapat yun. Pag nanakaw yun, pag di mo binalik yung sukli, tinago mo. Hindi naman na alam eh, hindi naman na naalala eh. O ba't lisensya na yan para itago mo na? May mga, paalala ko lang, may mga taong hindi kinukuha yung sukli. Nakakala mo, hindi nila naalala. Alam nila yun, hinayahan ka na lang nila. Okay? Lalo na ito sa, madalas ito sa mga bata. Naging uutusan eh. Minsan, dumamadagdag pa yung pressure. Medyo matindi nila. Nagpabili ng pork. Magkano yung pork? 25 ba yun? 27 kasalo. Ayan. Nagpabili ng RC. Dati yung RC, pag pinapabili ko, 19 lang. Magkano na ngayon? 25. 25, binalik ko sukle sa 50. 10. May cut. 35. Hindi, 40. 40 na. Ingat kayo dyan sa maging patas tayo. Huwag nating hayaan na sa maliit na bagay gumagawa tayo ng masama. Okay? Masyado pong maraming bagay para nakita yung pabot ng Panginoon. Pero ilan lang to sa mga yun. Una, focus on righteous living. Pangalawa, Trinity. And thirdly, be fair at all times. Maging patas tayo. Ha? Maging sa relasyon ha, maging patas kayo. Amen. Ha? Hindi palaging may isang dapat makalaman. Dapat give and take part time. Okay? At least ganito ako kung relasyon. Yung relasyon mo sa Panginoon, bless ng bless sa buhay mo, tapos ikaw, hindi ka niya maramdaman. Hello? Ha? Buti nga yung taong karelasyon, lagi mong iniisip si Lord. Puro patawad. Ha? So, sa ating pagtatapos, and I close in this, ha? God is very generous. He wants us to reflect His character. Yung kanyang katangian, gusto ng Diyos na makita niya sa atin na maging ganun tayo. Hindi dahil gusto niya na maraming lumulodi sa Kanya. Gusto niya kasi na makita natin kung paano siya nabuhay dahil yun yung best way to live to make this life more blessed. Okay? Hanapin mo yung pagod ng Panginoon. Gusto mo ng bilaya. Ito bakit hindi makakuha ng biyaya at pagpapala? Ayaw ko yung pagod ng Panginoon. Ang daming excuse, ang daming palusot, ang daming kesyo. Pag puro ganyan ka, pues, don't expect that God will bless you the way you wanted. God blesses people, yes. But He blesses based on people's performance. Kung gusto mo pagpalain ka, hanapin mo ang pabor ng Panginoon. Tayo ko'y tatayo as we close in our prayer. Let's pray. Maraming Diyos. Salamat po sa gabi ito ng panalangin. Salamat po sa mga salita mo.
Salamat po. At may paraan, Panginoon, para makuha ang pabor mo na hindi po naglalamang, hindi naglalaya, hindi nagwawala, hindi po kailangan ng kung ano-anong seremonyas. Ang tanging kailangan, Panginoon, ay maging tapat, maging mabuti, maging maayos, maging nananampalataya ng buo sa inyo pong pangalan at kapangyarihan. Salamat po sa gabi ito at tinuruan nyo kami na pwede palang mahanap ang mga bagay na makakapag-please sa inyo at maaari nyo pagpalain ng buhay ng bawat isa. Kung kami ay mabubuhay ay po sa kalooban na itinuturo nyo sa amin dahil ikaw na Panginoon na nagsisigaw sa amin ng sagot sa mga buhay na ito. Kaya salamat po ngayong gabi sa aming mga napag-aralan. Manalangin ko po na mabaon namin ito at madala, may-apply sa aming mga sarili. Sa gabi po ito, nananalangin po ako sa simbahan namin. Tulungan niyo po kami na mahanap ang promised land na gusto niyong paglagyan sa church na ito. Ayon sa inyong panahon, ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami na maging mga masigasig. Hindi lamang sa salita, lalo na sa gawa. Lalo na po sa pag-akin ng kaluluwa na siyang matagal na namin hindi ginagawa kami. Tulungan niyo po ako bilang pastor, marami rin po ang pagkakabalik ko tukulan. Ngunit tinadalangin ko, Panginoon, na magturo po kayong patuloy, magpaalala at kung kinakailangan mamalo upang matuloy po, Panginoon, kami sa pagkagising at maituwid ang aming mga landas. Tulungan niyo po ang simbahan ito, maging mga kasama namin wala rito. Nakita po namin yung halaga ng pananalangin, malingguhang pagdarasal, magsama-sama sa isang simbahan upang lumamit at tumulog sa iyo. Tulungan niyo rin po ang mga narito ngayon sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga desires, sa kanilang mga nilalapit sa inyo. Kayo po ang magbigay ng katugunan, ngunit kayo rin muna ang magbigay ng kalakasan na matupad ang mga pinangako, matupad ang mga sinasabi, upang magkaroon ng katuparan ng aming mga pinapangako. Ikaw rin po, patuloy na magpala sa Amazing Grace Family. Nilalapit ko po sa inyo ang Amazing Grace Bulihan sa kanilang parating na anniversary, paghahanda, provision sa kanilang needs, at maging kalaguan ng mga bawat member ng kanilang magiging anniversary. Bigyan niyo po ng tamang mensahe ang inyong lingkod, maging niyo para sa tansa na ibigay niyo po o Diyos. Tulungan niyo po kami na laging hanapin yung hindi yung gusto namin, hindi yung alam namin tama, kundi yung kalooban ng Panginoon na siyang magdadal sa amin sa tunay na pagpapala. Maraming po salamat. Hinahin po namin ito in Jesus' name. Amen.